guys! Valerie here. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I am going to share with you yung mga jobs ko na ngayon dito sa Australia. Let's go! This is not the first time na magva-vlog ako about my jobs sa Australia. Kasi, chinek ko yung content ko. I remember may isang vlog ako about my jobs. But that was still December 2022. So, mga 2 months pa lang ako dito sa Australia noon. And meron na ako naging mga jobs. But, December 2023, 2024. 2 years later, marami nang nangyari. Maraming naganap. Maraming changes. But, if I'm going to look back, naging better din naman siya. Sa isip ko pa lang, ang dami kong gustong sabihin, ang dami pala talagang nangyari, so ganito pala yung mga ginawa ko. Yeah, let's start! So, I remember, October ng 2022, dumating ako dito, mga late October, nirefer ako ng isang friend ko na mag-work sa isang cafe. So, I started as a dishwasher, magiging isang kitchen staff, but hindi ko na talaga mind noon. Hindi ako naging mapili. Kasi, alam ko naman, before ako nag-arrive, and while nag-process ako ng visa, nanonood na ako ng ibang vlog. So, alam ko naman na ganito talaga yung magiging life ko dito sa Australia. And then, early November, doon trinay ko maging cleaner din. So, dalawang malaking building ng student accommodation yung nililinis ko. For, I think, mga 3 days, 4 days lang ako doon. Kasi na-sense ko na parang suspicious man yung owner. Parang dodgy. Kasi marami akong naririnig na hindi daw sila nagbabayad, sometimes late. So, yun, parang nag-stop ako. And then, trinay ko silang i-check kung kailan ako mababayaran. If naging okay yun, I'll proceed. But, pag naging mekos-mekos, kailangan ko mag-stop. So, yeah. So, hinintay ko, oh my gosh, 1 month bago ako nabayaran, guys. Kung hindi ko sinabi na magre-report ako sa Fair Work, hindi ako nila babayaran agad-agad. Hindi nila hiningi yung bank details ko. It was a lesson din na hindi pala lahat ng Pinoy is tutulong sa'yo. Kasi yung isang owner, yung wife is Pinoy. So yeah, kinonsider ko na lang yun as a lesson, experience na to be really careful. Hindi dapat go lang ng go to save, to have income agad-agad. So, around November din, na-hire ako sa isang Filipino restaurant as a wait staff. This was after akong nag-stop sa cleaning. So, bali, yung naging second ko na is yung Filipino. Yung ganap ko noon was early morning until 2 o'clock sa cafe. And then, from 4 o'clock to 10 in the evening, doon naman, wait staff naman ako sa isang Filipino restaurant. Yung distance niya from the cafe is mga 10 minutes, 15 minutes if mag-u-Uber ako. But 2 bus rides siya, mga around 1 hour. Kasi ang daming stops pag sa bus. Talagang go lang ako kasi at that time, yun lang yung mga naging opportunities ko. So, wake up ako ng mga around 5 o'clock, tapos get ready, mga 1 hour, tapos travel na to make sure na hindi ako malilate from 7 sa cafe and then closing. And then, sa Filipino restaurant, mga around 1 month lang ako nag-work doon because, di ba, marami akong sinend na applications kung saan feeling ko matatanggap ako. Nag-apply ako sa isang malaking supermarket. Natanggap ako. And it was just a walking distance sa bahay ko. So, around 30 minutes walk, which is normally my exercise, walk, run. So, consider ko talaga siya. Kasi parang later on, pag nagtagal ka sa routine, especially with the travel, mapapagod ka eh. So talagang if you're going to look for jobs, talagang i-consider mo siya kung gaano siya kalayo from your house and yung accessibility, yung travel. Kasi yung sa Filipino restaurant, pagka uwi ko around 10 o'clock, yung bus, hindi na siya magiging 15 minutes or 30 minutes interval, magiging 1 hour na siya. So kailangan kong maghintay for the next bus. So, yun yung naging mahirap ko, especially late night. Kasi yung pauwi,
hourly na lang yung bus ko. Nilet go ko yung Filipino restaurant and then I stayed sa grocery. Doon ako nag-start. So, sa cafe, casual ako doon, but sa supermarket, higher yung rate as a casual staff. Kasi yung sa cafe, sasabihin ng owner na 7 to 2. But pag wala masyadong customers, pinapauwi ka na by 12, by 11. So, hindi talaga siya naging consistent yung hours. Which is at that time, parang inano ko na ganito talaga siguro pag casual. Kasi walang contract. Casual nga lang eh. So, may right sila to, cut your hours. That's something I had to consider. Kinonsider ko yung travel. Mas mabigat yung sa cafe. Mas magaan sa supermarket. Kasi, pwede kong lakarin. Pwede kong i-bus. Kaya, from October to January 2023 lang ako sa cafe. Yung supermarket, siya yung kinonsider ko na first job talaga dito sa Australia. Kasi dito ako nagtagal. Imagine, from November 2022 to June 30, 2024. Nasaktan talaga ako nung umalis ako kasi I got close to my managers, yung mga staffs din, naging friends ko sila, lumalabas kami for dinner if may magpa-birthday, yung mga ganon. So, may naging bonding kami while nag-work ako doon. So, you'll really get to a point na alam mong kailangan mo nang mag-move on to focus on a certain field for your pathway. Casual ako doon, but meron kaming app to turn on or turn off your availability. Gamit na gamit siya, especially nung bumalik na yung 48 hours restriction na work for international students. Kasi, nakokontrol ko yung hours ko sa supermarket through their app. Another one, may naging vlog din ako na naging admin ako sa school ko. So, that was my first course, yung business. Nalaman ng teacher ko na I was a virtual assistant for 10 years. So, may admin background ako. Inofferan niya ako, we need someone to work for us casually as part of the admin ng school. Gusto mo ba i-try? So, trinay ko. Kasi that time, lifted pa naman yung work restriction. Pwede kaming mag-work only hanggang June 2023. But then, eventually, nung nag-shift ako ng course, nung nag-start ako sa aged care, I had to focus sa aged care. Tapos, nag-placement ako. Since naka-aged care na ako, parang kailangan ko nang mag-shift ng focus on aged care for the pathway. So, I had to resign nung pa-placement na ako sa aged care kasi hindi ko na talaga alam kung paano i-juggle yung placement, yung supermarket. Tapos, pag nag-admin pa ako, naintindihan naman nila kasi alam naman nila na we are really looking for pathways for permanent residency. Sa supermarket, parang siyang isang malaking building. Pero, yung supermarket, nasa parang ground floor siya. And then, may aged care sa third and fourth floor ng building na yon. Trinay ko lang naman kasi may mga staffs na nagsha-shop sila sa supermarket during their break times, bumibili sila ng lunch or dinner nila. Tapos, after work, dun sila nagro-grocery. Since ako, nasa front end ako, balik cashier ako, of course, I have to be machika sa mga customers. Hi, how are you? Blah, blah, blah. Pag nagtagal ka kasi dun, malalaman mo na kung sino yung mga returning customers, mga suki na nakatira to dito around kasi lagi dito nagsha-shop. So, yung mga staffs from that aged care na nasa taas, na-chika ko na sila. Of course, may mga Pinoy na, uy, ate, saan yung company mo? Oh, nandyan lang sa taas. So, nag-chika kami na, uy, alam mo ba, nasa aged care ako ngayon, pero hindi ako makapasok kasi wala pa akong certificate and kailangan ko pa mag-placement. So, chika-chikahan lang talaga. Sinabi nung isang nakachika ko na Pinay, uy, try mo lang sa taas kasi yung clinical manager namin doon is Pinoy din. For me, parang destined to be for me. Kasi ako lang, from my school, ako lang yung nag-iisang student na nakapasok doon sa aged care. Kasi normal yung kinukuha nila is mga taga-TAFE, taga-uni. So, trinay ko lang mag-walk-in. Dinala ko yung resume ko doon. Yun yung naging connection ko na mapalapit somehow sa mga people doon. Kasi parang na-familiarize na nila ako. Yung parang nakikita na nila ako before. Kasi yun nga, pag sinabi ko na, doon lang ako nagtatrabaho sa baba. So, doon na, makukonek, kaya pala familiar ka. Yun. So, ako lang yung nag-iisang student from my school sa strategics na nakapasok at nakapag-placement doon. Yung mga the rest na kasabayan ko were from TAFE na mga
Cert 3 students, if you are going sa placement, wala siyang bayad. So, voluntary, like OJT. That was for 120 hours. So, mga 3 weeks. And normally, yung school naman talaga, yung magre-refer sa'yo ng mga age care kung saan ka magpe-placement. Pero talagang kinausap ko yung instructor ko noon na pwede ba dito na lang ako mag-placement? Kasi yung job ko is nasa baba lang, same building. It would be convenient for me. Kasi yung ginawa ko noon, morning shifts ako nag-placement. So, from 6:30 to 2:30. And then, baba lang ako, elevator, 3 o'clock to 10 p.m., yung shift ko sa grocery. Convenient! Hindi na ako nag-travel. So, sa elevator lang ako nag-travel. It was so tiring. Kasi alam mo na, mabigat yung trabaho sa aged care for 8 hours. And then, straight ako to work 3 to 10. So, mga 7 hours din yon. Sometimes 10:30 kasi closing ako. So, pauwi. And then, wake up na naman ulit for placement. So, yun yung naging life ko for 3 weeks. But somehow, I felt lucky talaga. Kasi yung placement and yung work ko is isang building lang siya. So, super lucky and super convenient ng naging flow ng placement and work ko noon. Pagkatapos ko mag-placement doon sa aged care, nag-send ako ng letter expressing my interest to work. Kasi normally, pag nag-placement ka sa isang aged care, tas magugustuhan ka nila, pwede ka nila i-absorb, pwede ka nila i-hire. So, yun yung nangyayari sa akin. So, yeah, continuous lang. And as I was saying, nung na-mention ko earlier, is sa supermarket, may app kami to time in, time out. Yung roster naman makikita ko. I was able to turn on and turn off my availability. Yung binigay na hours sa akin ng aged care is permanent part-time for 35 hours a fortnight. So, kinumpute ko siya, 48 hours per fortnight, 35 hours nung 48 hours, yung matitira na lang is 13. So, yung ginawa ko, pinurn off ko yung most of my availabilities sa supermarket and minake sure ko na 13 hours lang yung i-open ko doon. Sa supermarket, meron kaming mga short shifts, meron kaming mga long shifts. So, yung nangyari sa 13 hours, yung shortest shift namin is 3 hours. So, between the busy hours, 7 to 10, 9 to 12, 5 to 8 ng hapon, yun yung naging maganda sa supermarket. Very convenient na talaga time-wise. So, 1 3-hour shift sa isang fortnight and dalawang 5-hour shift to cover the 13 hours left sa 48 hours. So, yeah, for a long time, naging convenient siya because dalawa yung jobs ko in one place. Hindi ko kinailangang mag-bus or mag-travel for the second job. So, super lucky talaga ako that time. So, yeah, it was super nice kasi hindi naging conflict yung hours. Kasi yung aged care, my morning, my afternoon, my graveyard. Yung supermarket, my morning, my midday, my closing. Although, yung aged care, fix sila ng hours, tas fix yung days mo. So, nalaman ko na talaga kung, okay, these days, magtatrabaho ako sa aged care ng ganitong mga oras, and then, kung ano yung pwede kong i-adjust na oras, which was yung supermarket, yun yung ginagalaw ko to, turn on, turn off. Most of the time, kung kailan ako mag-work ng aged care, dun ko ino-open the same day yung availability ko para isang biyahe na lang siya, isang pagod na lang siya. So, yun yung naging very maganda sa naging work ko that time. Yung ko kasi, yung naging package ko nung nag-shift ako, Certificate 3 in Individual Support plus a diploma in Community Services. So that's for a year. Pagka-start ko ng diploma ko sa Community Services nung January, sinabihan na kami ng instructor ko na, within the year na nagsa-study ka, pwede ka na mag-placement. And one of the places na pwede ka mag-placement sa Community Services is yung aged care. So, naging maswerte ako doon sa placement kasi inallow nila na pwede ako mag-placement sa work
ko. Yung work ko, yun na yung kinount as placement hours ko. Pinapermahan ko lang siya sa nurses doon and sa manager doon to prove na nag-placement talaga ako doon. Hindi to na-a-apply sa lahat ng schools ha, sa lahat ng course. Kasi may mga schools na very strict sila na bawal ka mag-placement kung saan ka nagtatrabaho. Thankfully, sa school ko, inalaw nila kami na pwede kami doon given na i-approve din ng workplace mo na yung hours mo is yun yung magiging placement mo. Super lucky talaga ako na hindi naging complicated yung mga pinagdaanan ko when it comes to placement. Kasi nasa skilled occupations list kasi siya so pwede ka maging isa sa mga mabibigat na things na kinonsider ko. Hindi lang siya for a morning or a day job. Nag-apply ako as a teacher aide. So hindi ako, of course wala akong magawa but to calm him down kasi parang nagiging aggressive siya. Hindi lang professional experience yung naging ko, pati na din personal. Parang nag-deepen lalo yung understanding ko about kids, yung patience, and yung love. Pandemic or not, nahihiya ako. Personally, nahihiya akong parang nagiging unfair ako sa kabila while dito give ako ng give.